Omniscient Reader's Viewpoint. Kabanata 5. Pagsisimula ng bayad na serbisyo, 5. Nagmamadali ang mga tao nang makita nilang tumatakbo ang mga insekto sa paligid ng karwahe. Hey! Bakit mo gagawin ang ganitong bagay? Habang ang ilang tao ay nakatitig ng walang laman, ang mga mabilis mag-isip ay nagtulak patungo sa akin. Putang ina mo! Mas mabuti pang mahanap mo sila agad. May 3 minuto na lang natitira. Ang mga salitang ito ay naging senyales habang ang mga tao ay nagsimulang tumingin sa lahat ng dako sa mga upuan ng subway na parang mga hayop na nawalan ng katinuan. Nakuha ko na! Aak! Ang saya ng mga pinalad na nakakuha ng insekto, pati na rin ang mga malisyosong atake sa kanila, ay nagdulot ng kaguluhan sa karwahe. Uy, bakit mo ginawa yan? Hindi mo ba sila maibigay ng mga insekto? Nang balikan ko, nakita ko si Kim Namuon na itinatayo ang kanyang katawan. Nagbigay ako ng maingat na tugon kay Kim Namuon na nag-iunat ng kanyang leg, mayroong 12. Mga tao na natitira. Ha? May 3 insekto na natira sa pangongolekta ng lambat. Nagkunot ng noo si Kim Namuon sandali bago siya ngumiti ng malawak. 12 hanggang 3. Hahaha. Hindi naman lahat sa kanila ay makakaligtas, di ba? Kaya't itinapon mo. Yung bagay na yon? Huwag mo akong patawanin. Ang isang tao na may sentido komon ay hindi gagawa ng ganitong bagay dahil sa dahilan na yon. Lumawak ang ngiti ni Kim Namuon. Sabihin mo sa akin ang tapat. Ikaw lang. Gusto mo sanang makita ang eksenang ito, hindi ba? Naalala ko si Kim Namuon na kilala ko mula sa Ways of Survival. Sa sandaling ito, narinig ko ang isang mensahe sa aking mga tainga, eksklusibong kasanayan, listahan ng tauhan ay na-activate. Susunod, isang bintana ang bumukas sa harap ng aking mga mata. Hindi ko pa rin alam kung ano talaga ang aking katangian, pero tumingin ako sa bintana sa harap ko. Impormasyon tungkol sa tauhan. Pangalan, Kim Namuon. Edad, 19. Suporta ng konstelasyon, wala, 2 constellations are currently showing interest in this person. Pribadong katangian, Chunibyu, General. Eksklusibong kasanayan, hindi karaniwang kakayahang umangkop 3, labanan ng kutsilyo 1, pag-itim ng antas. 1. Pangkalahatang estadistika, antas ng tiyaga. 3. Antas ng lakas. 4. Antas ng kakayahang umangkop. 6. Antas ng kapangyarihang mahika. 4. Pangkalahatang rating, isang Chunibyu na naging madilim dahil sa isang espesyal na pagkakataon. Inirerekomenda na huwag kang makialam sa kanya. Karamihan sa mga Chunibyu na lumitaw sa Ways of Survival ay nagpakamatay dahil hindi nila kayang tiisin ang bangungot na naging. Totoo. Gayunpaman, ang Chunibyu sa harap ko, si Kim Namuon, ay iba. Siya ang demonyo ng ilusyon, si Kim Namuon. Ang binatang, na kalaunan ay nakilala sa palayaw na ito, ay hindi isang karaniwang Chuni. Ang batang lalaking ito ay matagal nang naghihintay sa pagkawasak ng mundo at nakapag-angkop sa mundong ito sa isang hindi pangkaraniwang bilis. Makipagtulungan ka sa akin. Ano sa tingin mo? Ang binatang iyon ay nag-aalok na sa akin ngayon. Ang karakter na Kim Namuon ay may magandang impresyon sa iyo. Ang iyong pag-unawa sa karakter na Kim Namuon ay tumaas. Ang aking agarang kaligtasan ay garantisadong makakamit kung hahawakan ko ang kamay ni Kim Namuon. Kung hindi ko nabasa ang Ways of Survival, maaaring iba ang naging pagpili ko. Medyo iba. Pasensya na pero gusto kong mag-isa. Talaga? Yenan, sayang. Dumikit si Kim Namuon sa akin at pinahid ang kanyang mga labi. Kung ganoon, maaari ka bang lumipat ng tabi? Mayroon akong nais sabihin. Gawin mo sa matandang babae sa likod mo. Nang marinig ko ang kanyang mga salita, tumingin ako pabalik at nakita kong ang lola na may sugat at nakahandusay ay halos hindi na humihinga. Ano ang gusto mo? Kailangan mo bang magtanong? Hindi mo ba nahuli ang mga insekto? Mga insekto? Bakit ko naman yun huhulihin? Humagikik si Kim Namuon. May nahuli na akong insekto sa harap ko. Nararamdaman ko ang nakamamatay na espiritu ni Kim Namuon. Ang tauhan na tanging umiiral lamang sa nobela ay humaharap sa akin na may matingkad na kabaliwan. Kaya't nakaramdam ako ng kaunting paghanga. Si Kim Namuon talaga ang taong naisip ko. Ang karakter na Kim Namuon ay may kaunting pagbaba sa paborabilidad. Ano ang tinitingnan mo? Hindi ka ba agad lilipat sa tabi? Mahirap ito. Ano? Hindi ako alis. Haha, ngayon ba ay gagayahin mo na ang apostol ng katarungan? Mayroon ka bang maraming personalidad? Hindi ako sumagot. Isang madilim na anino ang dahan-dahang sumakop sa mukha ni Kim Namuon at ang kanyang nagniningning na mga mata ay unti-unting naging malamig.
Hindi sandali lang. Ibinato mo ba ang lambat? Doon para gawin ito mula sa simula. Talaga? Gusto mo bang iligtas ang lola? Hahaha. Kahanga-hanga. Talagang kamangha-mangha. No. Hindi ko pa rin nasagot. Habang tinitigan ko ng mabuti ang lalaking ito, muling bumalik ang mga lumang alaala. Lumalabas na ikaw ang uri ng tao na pinakaayaw ko. Pare-pareho lang ang mga matatandang bastardo. Ito ay mga alaala ng lahat ng pagkakataong ako'y nainis sa batang ito sa panahon ng mga paraan ng pag-survive. Ang karakter na Kim Nam-won ay may pagkamakabagsik sa'yo. Ano ang sinabi mo? Isinasaalang-alang ko ang tamang pagkakataon at ibinaba ang aking ulo, iniiwasan ang kamao na lumipad bago pa man natapos ang mga salita. Oh, hindi masama. Kahit na alam kong darating ito, nakaramdam ako ng init mula sa itaas ng aking ulo. Hindi ito isang karaniwang suntok. Pag-itim ng isa. Isang madilim na aura ang umusbong mula sa buong katawan ni Kim Nam-won. Ito ang natatanging kasanayan ng katangiang Chunibyo. Bihira ang maglabas ng kakayahan bago matapos ang unang senaryo, ngunit si Kim Nam-won ay nagpapakita na ng kakayahan. May dahilan kung bakit. Ang pangunahing tauhan ay nag-recruit sa kanya sa kabila ng kanyang likas na pagiging psychopath. Piyok. Pagkatapos niyang tamaan ito, nag-spasm ang aking kanang balikat. Walang paraan para manalo kung patuloy akong lalaban ng ganitong paraan. Gagamitin ko na ba ang na ngayon? Nagtataya ako ng oras nang marinig ko ang isang mensahe. Ang iyong pag-unawa sa karakter na Kim Nam-won ay tumaas. Malapit ka na sa mga kondisyon ng paggamit para sa eksklusibong kasanayan na Omniscient Reader's Viewpoint Li, isa. Pananaw ng Omniscient Reader. Ano ito? Ang mga kondisyon ng paggamit para sa eksklusibong kasanayan na Omniscient Reader's Viewpoint D, nakarating na ako. Nakataka sa akin ang kamao ni Kim Nam-won at tumama ito sa lupa. Haha, ano? Hindi ba't ako'y naging mas malakas? Isang mahina at pawisang marka ng kamao ang naiwan sa lupa. Unti-unting napagtatanto ni Kim Nam-won ang kanyang kasalukuyang lakas. Kwang! 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 Ang kamao na kayang bumiyak ng buto sa isang hampas ay patuloy na tumatama sa lupa. Si Kim Nam-won ay naiinis at hindi makontrol ang kanyang galit. Bakit hindi kita maabot? Siyempre, hindi niya ako kayang saktan. Lahat ng ito ay dahil sa aking pangalawang kasanayan. Eksklusibong kasanayan, balansin ang kaalaman ng mambabasari, na-activate na ang isa. Sa sandaling na-activate ang kasanayang ito, nagawa kong obserbahan ang direksyon ng atake ni Kim Nam-won na parabang binabasa ko ang kanyang mga iniisip. 4. Halimbawa tulad nito. Kanang bahagi. Agad akong lumayo mula sa direksyon ng atake. Kanang mata. Kaya't mabilis akong yumuko at iniiwasan ang lumilipad na kamao. Talaga namang magaling ka sa pag-iwas sa mga tama. Hindi makatwiran na makipag-counterattack dahil mahina ako sa sports, pero makakaya ko namang iwasan ang karamihan sa mga atake. Kanang hita. Ito ay sapat na upang tiisin ito. Ang mahalaga ay ang bumili ng oras. Iniiwasan ko si Kim Nam-won at itinuturo ang orasan sa hangin. May 2 minuto na lang, kid. Ang naguguluhang si Kim Nam-won ay palipat-lipat ng tingin sa pagitan ko at ng lola. Pest! Sa sandali ng pagpili, nakatuon ang tingin ni Kim Nam-won sa tabi ng lola. Napilitan akong hawakan ang lola at gumulong palayo. Kung namatay ang lola, lilinisin ni Kim Nam-won ang sitwasyon. Kahit ano paman ako. Talagang hindi ko maaring ipadala ang taong ito sa susunod na senaryo. Haha, alam kong gagalaw ka ng ganyan. Nang kumuha si Kim Nam-won ng isang bagay mula sa kanyang bag, nagkaroon ako ng masamang pakiramdam. Isang talim ang kumikislap sa liwanag ng fluorescent. Ito ay isang portable na MacGyver na kutsilyo. Nakalimutan ko. Ang taong ito ay isang tapat na otaku ng militar. May ugnayan sa pagitan ng teknikal na kasanayan na pakikipaglaban gamit ang kutsilyo at ng kasanayang pampalakas na pagpapaitim. Ang direksyon kung saan naroon ang talim. Ang pagturo ay halata. Puso. Ito ay isang pag-atake na hindi maiiwasan kahit na alam ko ang direksyon. Kaya, nagbigay ako ng mabilis na paghuhusga. Kung hindi ko maiiwasan ang pag-atake, ito ay mas mabuti ng tamaan sa isang lugar na may kaunting pinsala kung maaari. Cheek! Ang talim ay muntik nang tumama sa aking puso at gumawa ng malalim na hiwa sa aking balikat. Masakit. Talagang masakit. May matinding sakit sa aking balat. Nanginig ang aking paningin at parang papalapit na ang kamatayan. Haha, ngayon mamatay ka na. Ang natitirang oras hanggang sa katapusan ng senaryo ay 1 minuto at 30 segundo. Tumingin ako sa lola. Ikinalulungkot ko ang
Lola, pero ngayon talagang kailangan kong gamitin ang iyon. Chonggil High School, 2nd taon, Kim Namwon. May isa akong tanong para sa'yo. Ano? Sa tingin mo ba ang itlog ng insekto ay isang buhay na bagay? Inilabas ko ang katawan ng balang na napatay ko kanina mula sa aking bulsa. Ang matabang itlog na sako ay tiyak na sagana. Narinig ang tunog ng isang bagay na sumabog at may likido na tumagas. Ang nakakadiring pakiramdam ay kumalat sa aking kamay nang marinig ko ang isang mensahe. Pinatay mo ang isang buhay na nilalang. 100 barya ang nakuha bilang karagdagang kabayaran. Pinatay mo ang isang buhay na nilalang. 100 barya ang nakuha bilang karagdagang kabayaran. Maraming mensahe ang bumuhos sa aking mga tainga. Nagmumukhang nag-aalala si Kim Namwon. Itlog ng insekto. Ano bang bigla mong sinasabi? Sinusubukan mo bang mag-aksaya ng oras? Siguro. Paano ko malalaman ang ganitong bagay? Lagi akong natutulog sa klase ng biolohiya. Tumingin si Kim Namwon sa aking duguang balikat at tumawa. Masaya. Ngunit may isang bagay akong tiyak na alam. Alam mo ba kung ano ito? Ano ito? Mamamatay ka na ngayon din. Isinulong ni Kim Namwon ang kanyang Swiss knife bago ako nakasagot. Ito ay isang atake na mahirap iwasan. Maraming barya ang nakuha. Gusto mo bang tingnan ang mga tips sa paggamit ng barya? Iniiwasan ko ang paliwanag na pumasok sa aking mga tainga. Walang dahilan para makinig nang alam ko na ang nilalaman. Hindi, ikaw ang mamamatay, iniluwa ko habang sa loob ko ay bumubulong ng iba. 2,700 barya ang na-invest sa stamina. Antas ng stamina, 1, antas ng lakas 1-0. Ang iyong antas ng tibay ay tumaas ng husto. Ang tibay ng iyong katawan ay lubos na tumaas. Pumasok ang kutsilyo ni Kim Namwon patungo sa aking puso. Upang maging tiyak, mukhang parang ito ay sumisiksik. Ang balat ko ay parang matigas na bato, at ang tanging natira dito ay isang gasgas. Ang mga mata ni Kim Namwon ay nagpakita na siya ay nagulat. Paano? Sasabihin ko sa iyo ang tamang sagot sa aking tanong. Ang sagot ay, ang itlog ay isang buhay na bagay. Anong? At panahon ng pag-aanak, ang mga tipaklong ay nangingitlog ng higit sa 100 itlog sa isang pagkakataon. Itlog, nabubuhay na bagay, 100. Sa kasamaang palad, ang natitirang oras upang maunawaan ang kahulugan ng impormasyon ay masyadong maikli para sa estudyanteng may mahirap na isip. Anong sinasabi mo? Walang anuman kung hindi mo naiintindihan. 1 minuto na lang ang natitira. Ngayon, lumitaw ang takot sa mukha ni Kim Namwon. Mamatay ka. Mamatay ka. Ang kutsilyo ay humakbang patungo sa aking leg. Hindi ko na pinansin ang pagdepensa sa atake. Kakakang. Dahil ba ang lugar ay mas madaling maapektuhan kaysa sa dibdib? Ang sugat ay medyo mas malalim kaysa dati, pero hindi pa rin ito masyadong masakit. Kim Namwon. Sa likod ni Kim Namwon, may mga tao pang gumagapang at naghahanap ng mga insekto, pati na rin ang mga handang saktan ang isa't isa. Iba para sa kanilang sariling kaligtasan. Ikaw ay tama. Ako ay kaparehong uri ng tao tulad mo. Siguro, maaari kong nailigtas ang ilan sa mga taong iyon. Pest! Bakit ayaw mong mamatay? Bakit hindi ka nalang mamatay? 55 segundo. 50 segundo. 45 segundo. Ang kutsilyo ay patuloy na nag-iwan ng mga gasgas lamang. Dumfloud ang dugo ngunit hindi umabot ang talim sa ilalim ng balat. May 30 segundo na lang natitira ng si Kim. Binuksan ni Namwon ang kanyang bibig. Ibinagsak niya ang kutsilyo at lumuhod sa harap ko. Iligtas mo ako. 25 segundo. Iligtas mo ako. Pakiusap. Tulungan mo ako. Bakit ko naman gagawin yon? 20 segundo. Mahahalaga ang buhay ng mga tao. Siyempre. Iyan ang tuntunin ng lumang mundo. Tama ka lang. Ang bagong mundo ay nangangailangan ng mga bagong batas. 1-0 segundo. Ayaw ko. Ayaw kong mamatay. 5 segundo. Tumakbo si Kim Namwon patungo sa akin na may malakas na sigaw at tinamaan ang aking mata. Ang sandaling sinubukan ng kutsilyo na humukay sa aking retina. Ang ibinigay na oras ay natapos na. May malakas na tunog at sumabog ang ulo ni Kim Namwon. Mag-umpisa na ang bayad na kasunduan. Nagsimula kay Kim Namwon, nag-umpisang sumabog ang mga ulo ng tao sa lahat ng dako. 1, 2, 3, 4. Ang mga sumasabog na ulo ay parang mga paputok na nag-aanunsyo ng isang bagong panahon. Nanonood ako sa eksena na may kaunting saya, kaunting pagkakasala, at isang misteryosong pakiramdam. Bakit?
Bakit ako naging napakakalmado sa tanawin sa harap ko? Parang tinitignan ko ang isang nobela. Pinatay mo ang 124 na buhay na nilalang. Patay na kasaysayan, isang tipaklong, 123 itlog ng tipaklong. Nakapagpatay ka ng mga nilalang na hindi lumalaban, kaya ang bilang ng mga barya na iyong nakuha ay nabawasan ng kalahati. 6,200 barya ang nakuha na. Ang bilang ng mga barya na ginamit para sa pag-level up ng stats ay otomatikong ibinabawas. May kabuuan kang 3,500 barya. Nakamit ang mass murderer na tagumpay sa pamamagitan ng labis na pagpatay. Ang aking mukha ay makikita sa madilim na bintana ng karwahe. Ito ay isang mukha na hindi ko pa kailanman nakita, sa kabila ng pagtingin sa salamin ng walang bilang na beses sa aking buhay. Pinunasan ko ang dugo sa aking mga pisngi. Hindi nabura ang dugo. Nalaman na dugo pala ang nasa bintana. Kick. Mayroong pakiramdam ng pag-ugoy at muling umandar ang tren. Gumawa ito ng pamilyar na tunog ng tren. Maya-maya, bumuhos ang liwanag at naalis ang kadiliman mula sa mga bintana. Dumating na kami sa bahagi ng ibabaw ng linya 3 sa pagitan ng Abujyeong at Oksu. Sa labas ng bintana, lumantad ang Iloghan at ang Seoul. Ay! May isang tao na umungol. Ito ay isang ungol na naglalaman ng malalim na ginhawa na sila'y nakaligtas. Gayunpaman, hindi nagtagal at nagbago ang kahulugan ng ungol na yon. Ang tanawin sa labas ng bintana ay hindi na ang Seoul na kanilang kilala. Usok at alikabok ang umakyat mula sa wasak na lungsod. Nawasak ang mga tulay sa Iloghan. Ang Iloghan mismo ay pula sa mga katawan ng mga sundalo, habang sa gitna ng mga bumagsak na gusali, isang halimaw. Nagtatapakan sa isang iisa na tangke na parang ito ay laruan. Main senaryo #1 natapos na ang patunay ng halaga. 300 barya ang nakuha bilang pangunahing gantimpala sa paglilinis. 100 barya ang nabawas para sa bayad sa paggamit ng channel. Magsisimula na ang karagdagang kasunduan sa kompensasyon. Isang mundo ang nawasak at isang bagong mundo ang isinilang. At ako lamang ang mambabasa na nakakaalam ng wakas ng mundong ito.